Uy, nahulog oh. Dapat ayusin to yung lock. Okay mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na po yung flooring at yung chassis ng ating coaching Kuba. Maayos na siya except dito na natira pa yung lagaya ng battery. Puputulin pa yan at saka yan lalaterohin, saka yung portion na to, papalitan ng yero. Ngayon, yung ating electrical system, babaguhin ko rin po yan at lalagyan ko ng makabagong fuse box. Iilan lang naman din yung mga kailangan ng relays dito sa ating coaching Kuba. Pero mas gugustuhin kong i-convert na siya ng magandang fuse box na katulad nito. Ang cute, no? Oh. Tapos itutornilyo natin doon sa body. So ito na po yung magiging fuse box ng ating coaching Kuba. Ngayon, update lang po mga kapatid. Ito na po yung ating rack and pinion. Yan. Nalagyan na rin to ng rubber boots para hindi dumumi. Kasi pagka dumumi yan ngayon ang magkokos para yung bushing sa loob nito ay masira. Siyempre, every time na pinipihit mo manibela mo, pinapaikot mo, itong ating rack and pinion, gumaganyan yan, tapos madumi, masisira yung bushing. At kapag nasira yung bushing, yan na yung kumakalampag. Yung mga naka-manual na rack and pinion ngayon, halos lahat po ng naka-EPS, electronic power steering, ang rack and pinion nun ay manual. Hindi yun katulad ng mga hydraulic na rack and pinion na pinapasukan ng ATF or yung steering fluid. Wala pong fluid na pumapasok dito. Kaya kung makikita nyo, payat lang siya, hindi katulad ng mga rack and pinion na makakapal. Meron ka bang rack and pinion dyan? Kunin mo, meron dyan sa ilalim. Na makakapal kasi nga iyon ay pinapasukan ng fluid. Ito po wala. Dito po ay grease lang talaga, grasa lang. At ito nga, yung portion na to, yan, ito yung pinakabakal niya. Yan yung naglalabas-masok na ganun. Kapag ito ay dumumi, o kaya ay kinalawang, itong bushing na to, yan, plastic bushing to, masisira yan. Magkakaroon ngayon ng clearance yan, at kapag ginagamit nyo yung sasakyan nyo, kumakalamtog yun. No? Maingay. Kaya yung mga naka-electronic power steering, manual ang kanyang rack and pinion, ingayin yan, katulad ng mga Mirage, Mitsubishi Mirage, Honda City, Honda CR-V. Halos lahat ng mga bago ngayon na naka-electronic power steering, kapag ka nasira ito, yung bushing dyan, maingay siya. Talagang kalantog siya. Ngayon, ang napagbibintangan, shock absorber, napagbibintangan yung stabilizer link, pati yung mga ball joints, mga tie rod, napalitan na lahat, maingay pa rin. Gawa nga po, itong umiingay. Yan. Kabilaan yan, pati dito meron yan. At kapag umingay yan, mga kapatid, nako, kaunting rough road lang, madaanan mo, maingay. Tok, 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 tok. Ganun po ang ingay ng rack and pinion na sira. Ngayon, ito yung hydraulic. Pakita mo, Kuya Nel, dito ka. Oh, ito yung hydraulic, malalaki. Huwag may dikit, marumi na to. O, ayan. Pinapasukan to ng pressure ng fluid, ng steering fluid. Yun ang nagpapalambot ng manibela dahil yung pressure na yon, kabilaan, kapag kaliliko ka sa kanan, di ba? Ito kanan, merong pressure na malakas doon, kaya itutulak niya ngayon itong gawing kanan. Kapag ka naman iniliko mo sa kaliwa, ganun din yon, magpapalitan yung pressure na yon at itutulak naman niya papunta dito sa kaliwa. So yun yung nagpapalambot sa kanya. Kaya kung halimbawa, nasira ang inyong steering pump o kaya naman tumagas ang inyong steering fluid, ayan na, bibigat na ang inyong manibela. Dito naman, ito ay manual. Ang nagpapalambot dito, mga kapatid, ay yung motor, yung electric motor na nandoon mismo sa assembly ng steering. Yung ipinakita ko sa inyo nung nakaraan. Kaya importante din, kapag nakita nyo na sira na yung mga rubber boots na yan, huwag nyong ipagwalang bahala dahil kapag iyan ay pinasok ng tubig, pinasok ng dumi, yan ang sisira ng inyong rack and pinion. Ngayon, itong Volkswagen na to, kahit hindi ko to electronic power steering, magaan ang manibela nito. Gawa nga nung ang mga gulong naman ng Volkswagen ay makikitid lang. Pakita mo nga ito, kuya ano. Ayan. Ito, dalhin mo lang dito, doon ka cameraman. Oh. Makikitid lang yan. Yung iba nga, mas makitid pa dyan eh. No? So, malalambot lang ikutin yan. Hindi katulad ng mga modelong mga sasakyan na malalapad ang mga gulong. Yun ay talagang mabigat ang manibela kung hindi ka naka-power steering. Pero since ito,
meron na tayong electronic power steering na nakamount doon mismo sa kotse. Pakita mo, lapitan mo. Ayan. Yan po yung ating electronic power steering. Kitang-kita yung motor niyan. Yan ngayon na magpapalambot sa manibela nitong ating Coaching Kuba. Kahit ito ay lagyan ko ng malapad na gulong at malapad na mags, malambot pa rin po yang ikutin. So tapos na tayo dito sa mga mekanismo dito, sa mga pyesa natin dito. Napalitan na rin natin lahat ng mga maayos na pyesa. Yung ating preno, yung ating rotor disc, ayan, na-replace na yan. Wala na yung kalawang dati. Okay? Dito naman, ganun din. Tapos yung ating bagong brake master, eto na rin po. No? Mga kapatid, ito ay lalagyan ko ng hydrovac. Hintayin nyo po yan. Pero hindi muna ngayon. Meron pa akong isang Volkswagen na darating. Siguro by next week nandito na. Meron akong ikikwento sa inyo. Tulad nung nag-assemble nung 500,000 na owner na yon, yung bumili nung owner na yon, yun po ay walang catalytic converter. Pero itong Coaching Kuba na to, ay lalagyan po natin to ng catalytic converter para kapag ito ay dinala ko na sa LTO at ako ay magpapa-emission, ito po ay papasa. Matagas talaga dito. Lakas yung tagas. Talaga magpapalit tayo ng karburador. Okay mga kapatid. Try natin kung aandar to after 3 days na hindi ito napaandar. Start! Baka may tanggal. Maluwag. May baterya. Palit yung baterya. Sige, pitan mo. Tignan natin kung i-start na. May na yung baterya natin kanina. Okay. May na yung baterya. Tulad nung sinabi ko, yung kuryente natin, ito lang Ano nga, ganito gawin natin. Patayin ko muna. Ito, lipat natin. Kasi mahina yung kuryente. Lipat natin dito. Tingnan lang natin Ayan. Okay, one more. Mas maganda ngayon, no? Mas malakas Ang maiwagang lampara. Di okay lang, testin lang muna natin to. Yan, ganyan yan. Tapos ito, papunta rito sa hose na to. Yun, sige, lagay mo rito. Yan. Yun, Yan ang tunog ng Volkswagen. Okay, patayin na natin. Meron akong i-explain sa inyo. Okay, ganito mga kapatid. May mga cover. Nasaan yung mga cover na pininturahan mo? Sa mga gustong magkaroon ng Volkswagen, ito yung mga cover, mga kapatid, na ilalagay pa natin dito. Kailangan yung hangin na ibibigay nitong mechanical pan na to ay pumunta dito sa makina nang hindi siya lulusot kung saan-saan lang pupunta. Dahil ito nga yung tinatawag nating air-cooled, yung makina na to, kailangan siya concentrate lahat yung hangin na yun dito sa makina. Ngayon, kung pagtatagalin ko to na umaandar at wala ito, posible ngayon na mag-overheat ang engine natin. Kaya napaka-importante ng mga cover na to na pinturahan na ni Kuya Nel. Yan. Ito kabilaan to, Nakaganon yan, Tapos dito papasok yung high tension wire papunta dun sa spark plug. Kaya ayan ay nakaganon yan. Tapos ito naman yung sa kabila. Okay. Dapat talagang kulong na kulong yung hangin na inilalabas ito papunta dun. Ayan. Okay. Ngayon, mga kapatid, nandito kami kanina. Bagamat walang usok na nakikita dito, sigurado naman ako na may naaamoy akong lason dyan.
may carbon dioxide, mayroong mga hydrocarbons, at kung ano-ano pang mga hindi kaaya-ayang mga gas ang naamoy ko na pwedeng mag-cause ngayon ng sakit sa tao. Diba? Kaya itong mga sasakyan, mula nung lumabas itong mga Euro-compliant na yan na mga sasakyan, meron silang inilagay na pyesa. Ano po yung pyesang inilagay na yon? Ito po yung catalytic converter. Kaya po itong Volkswagen na to, itong ating kotseng Kuba, ay lalagyan ko po ng catalytic converter dito. Ayan. So ito ay tatanggalin na. Maglalagay ngayon ako ng plates dito at isa na lang ang lalabas na tubo dito, hindi na dalawa, para magamit ko po itong catalytic converter. Ano ang trabaho ng catalytic converter? I-convert niya yung nitrogen oxide, i-convert niya yung carbon dioxide, carbon monoxide, lahat ng mga lason na ibubuga ng combustion, yung mga byproducts na yon, dadaan dito sa catalytic converter at ang ilalabas niya rito ay malinis ng hangin. Kaya napaka-importante po ng catalytic converter sa lahat ng klase ng mga sasakyan. Sa ibang bansa nga, ninanakaw ito. Dito naman sa Pilipinas, tinatanggal ito ng karamihan. Dahil lang sabi nila, bumabagal daw yung kanilang mga sasakyan. Totoo naman. Kapag ka nagbara ang iyong catalytic converter, pwedeng hard starting ka dahil nga hindi makalabas yung exhaust, yung hangin. Pwedeng may pagkakataon na mahina talaga, low power ka. Pwedeng hindi siya baradong-barado pero napipigil yung hangin kaya hindi ka ngayon makatakbo ng maayos at naglo-low power ka. At kapag kasira ang catalytic converter, mabaho. Amoy patay na daga. Ganun ang amoy niya. Ngayon, kapag kasira rin ng catalytic converter, siyempre, babagsak ka sa emission. Kung yung emission ay matino. Kasi, sa totoo lang, ang daming mga sasakyan, wala namang catalytic converter, pero bakit sila nakakapasa sa emission? Ngayon, lalagyan po natin ng catalytic converter itong si kotseng Kuba para pumasa po tayo sa emission. At dahil nga po sa ito ay project ko, lalagyan ko pa rin to pagdating ng panahon ng EGR. Kailangan lumabas ito na compliant tayo sa ating Clean Air Act. Kaya yung mga magkakaroon ng hilig pa na buhayin ng inyong kotseng Kuba, mai-recommend ko sa inyo ay lagyan nyo rin po ng catalytic converter. Ayan. May mga nabibiling catalytic converter sa online. Meron din namang nabibiling mga CC sa mga surplus shop, sa mga Japan surplus. May mabibili kayo niyan. At saktong-sakto naman yan na pwedeng ilagay sa inyong mga kotseng Kuba, sa mga makinang katulad nito. Tinatanong ko kung umiikot yung, yung ating drum doon kanina. Hindi ko napansin. Sabi ko, bakit hindi umiikot? Yung pala, gumagana na yung ating handbrake. Gumagana na to. Okay, start nga natin ulit kung tayo ay aandar pa. Ha? Start natin ulit. Itong ating kotseng Kuba. Ready? One click talaga. Di ba? So ngayon, kung nandito ngayon, itong catalytic converter, bango nilinis mo ba to? Bango! Try natin pag ganito, balik rin natin. Ayan Linig to. Okay. Baba mo. Ayun, mikot na. Okay. Taas mo ulit. Sige, patayin ulit natin. Ngayon mga kapatid, meron pa akong isang kotseng Kuba na binibili. Kung magkakasundo po kami ng may-ari, bukas o sa mga susunod na araw ay darating na ulit itong isang Volkswagen na binibili ko. Ngayon, pagdating naman po doon sa electric air condition, on the way na po, yun nga lang, galing China. Yung ating electric air condition na kit, isang buo na yon. Package na yon, darating dito mga ilang araw mula ngayon at uunahin kong paganahin yon. Magtatapon lang ako ng pre-yun, wala namang problema. Pagaganahin ko yon dito para malaman natin kung lalamig ba or hindi yung ating gagawing yung conversion natin ng electric aircon. Ngayon, ito pong alternator na to, plano kong palitan to. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo na maglalagay ako ng hydrovac para malakas ang preno. Papalitan ko po ito ng alternator na mayroong pump dito.
meron siyang vacuum pump. Kita ba, Glenn? Yan. So yung mga alternator ng mga diesel engine, may vacuum pump po yun. So papalitan ko ito. At maglalagay na lang ako ng tangke ng langis para continuous yung ikot ng pump at pinapaikot lang niya ngayon yung langis na nandoon sa tangke. Yun ay kung magkakasya dito. Okay, ayoko nang kumuha ng vacuum galing dito sa makina. Baka makaapekto sa takbo niya, sa kanyang power doon sa intake. So, isa lang sa plano yon na ating gagawin. Ngayon, yung mga nag-assemble ng owner type Jeep, itry nyong maglagay din ng catalytic converter. Kasi baka mamaya magkahigpitan talaga sa emission, babagsak kayo. Pero itong si Coaching Kuba ko, sigurado ito ay pasado. Ilang ikot lang. Di ba? Talagang kondisyon ang ating makina. At yan nga ay dahil sa ito po ay na-overhaul na natin. Patayin ko ulit. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung nakakatulong po ang aking vlog, sana po pakisubscribe at pakilike sa aking channel at pakishare na rin po sa inyong mga kamag-anak at sa inyong mga kaibigan. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat.